Dakila at mapagpala naming Ama, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy po kaming nagpapaabot ng aming pagpapasalamat, pagpupuri. Niluluwalhati ka namin, mahal na Panginoon. Salamat po sa iyong paggabay, paglangis, sa bawat naunang bahagi ng iyong banal na gawain. Sa mga sandaling ito'y narito kami sa pakikinig ng iyong banal na salita. Sa pangunang dalangin pa rin ang aming minamahal at iginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeda. Langisan at pagpalain mo po, dakilang Diyos, ang iyong banal na salita sa pandinig ng bawat isa. Sagad ang akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo po ako lubos na umaasa. Sumaamin ka, mahal na Panginoon. Wasakin mo at alisin ang lahat ng gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of all hindrances, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Purihin po ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. The highest praise, glory, and honor belongs to our dearest loving Savior, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At patuloy po, mga minamahal, ang ating pagpapaabot ng paggalang, pagrespeto sa mga taong nilangisa ng mahal na Panginoon at ginamit sa ating kaligtasan. Ang ating dearly beloved honorable parents in the Lord. Patuloy po nating inaalaala ang mga napakaginintuang pagtuturo, pangangaral ng ating beloved honorable evangelist pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po ang ating beloved Mama Dear, ang ating beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda. At pagbati rin po sa kanilang buong pamilya, sa beloved Almeda children, Almeda family. Praise God. At sa lahat din po ng ating minamahal na mga kapatiran na patuloy pong umaantabay sa programa, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Magandang araw po ng Sunday sa ating lahat na narito. Tayo po ay muling pinagsama-sama ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay magpaabot ng pagluluwalhati, pagdakila at pagpaparangal sa ating nag-iisang Diyos. Sapagat ito po, mga kapatid, ang ating buhay. Tayo pong mga tagalangit, mga minamahal anak ng Diyos, ito na po, mga kapatid, ang ating buhay. Nakilala natin ang mahal na Panginoon sa katotohanan, kung ano po yung nasa programa ng Diyos, nasa gawain ng mahal na Panginoon, ipinapangaral ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Ito na po yung ating buhay. Amen? Bilang Kristiyano, mga minamahal, kailangan nating sumunod. Bilang anak ng Diyos, kailangan nating sumunod at magpasakop sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Mga minamahal, marami po ang nag-iisip kung paano sila tatanggap ng mga pagpapala. Katulad ng napakinggan natin kanina, mga minamahal, ang kanilang mga patutuo ay napakagaganda sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa kanilang buhay. Ito po, mga minamahal, ang hinahangad ng marami. Ang pagpapala o ang sila po ay pagpalain. Sa sanlibutan, mga minamahal, yung sila po ay swertihin. Sa Kristiyano, tayo ay makasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. Tayo ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang totoong pagpapala ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen? Totoong pagpapala, mga kapatid, ay sa mahal na Panginoon nagmumula. Napakasarap lasapin, mga kapatid, ang pagpapala kapag alam natin sa buhay natin na ito ay galing sa mahal na Panginoon. Kahit tayo po yung nagpagal, tayo ang nagsakripisyo, sa Biblia, mga minamahal, iba man yung nagtatanim, pero ang Diyos po ang nagpapasibol, at ang Diyos po ang nagpapabunga.
Siya ang nagpapalago, mga minamahal. Kaya kahit pinagpagalan natin, mga kapatid, ang pagpapala, iba yung pakiramdam kapag alam mo na ang pagpapalang yan ay galing sa mahal na Panginoon. Amen? Nandun yung kagalakan sa puso mo. Masaya ka na tinatamasa ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Dahil may mga pagpapala, mga kapatid, na hindi natin inaasahan. May pagpapala, mga minamahal, na ito po ay biyaya ng mahal na Panginoon. Pag sinabing biyaya, mga kapatid, di mo yan inaasahan. Yung hindi ka karapat-dapat. Natamasahin ang pagpapalang yan, pero ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Pinagpala ka kahit hindi karapat-dapat na ikaw ang tumanggap ng pagpapalang yan. Hindi mo inaasahan. Yan ang biyaya ng Diyos. Yung nahihiya ka sa mahal na Panginoon. Hindi yung pride na hindi kinalulugdan ng Diyos, kundi nahihiya ka na nandun yung pasasalamat mo sa mahal na Panginoon. Parang nakakahiya namang tanggapin. Hindi ako karapat-dapat dyan. Yung mga pagpapalang yun, mga minamahal, napakasarap tamasahin. Amen? Talagang pasasalamatan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bunga ng ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Merong mga pagpapala o maraming pagpapala na ito po, mga kapatid, ay bunga ng ating paglilingkod sa Diyos. Bunga ng ating katapatan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, hindi ka manghihinayang. Hindi ka manghihinayang na sumuporta sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi ka manghihinayang na magbigay sa gawain ng Diyos. Kahit sa kapwa mo. Dahil yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos, sabi ng Biblia. Hindi ka manghihinayang na magbigay sa kapwa mo. Dahil yan ay galing sa mahal na Panginoon. At habang tayo'y gumagawa ng mabuti sa kapwa natin, sabi ng Galacia, mga minamahal, yan ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito po tayo sa Chronicles, 2, 7:14. In the second book of Chronicles, chapter 7, verse 14, English and Tagalog. If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Sa Tagalog, kung ang aking bayan ay itinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang sabi ng ating nabasa, mga kapatid, kung ang aking bayan, ibig sabihin, kung ang aking mga anak, tayo po yun, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, dahil ito po ang ating nabasa, ito po ay sa panahon noon. Kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan, tayo na mga anak ng Diyos, tinawag tayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, kung tayo po'y magpapakumbaba, sabi ng ating nabasa, tayo ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung gusto pala natin ang pagpapala, mga kapatid, isa po ito na dapat ipamuhay ng Kristiyano. Kung nais nating tumanggap ng mga pagpapalang galing sa mahal na Panginoon,
Dahil nasa Biblia yan eh. Kung gusto natin, mga minamahal, kailangan ipamuhay natin ito, yung pagpapakumbaba. Amen? Madali po ba itong gawin? Madali po? Paano kung nakikita mo yung kinatitisuran mo? Paano kung yung nakatabi mo, hindi mo type? So kaya merong pag-aaral sa salita ng Diyos para basagin, durugin, sirain yung ating mga pride. Amen? Para makapanahan sa atin ang ganap na pananahan, ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. So ito yung kailangan natin, mga minamahal, para tayo tumanggap ng mga pagpapala, although hindi naman tayo naglilingkod sa Diyos dahil lang sa pagpapala. Kaya tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya gusto nating pagsumikapang gawin, sundin ang kalooban ng Diyos dahil may langit na naghihintay. Hindi po dito sa lupa ang pinaka-target natin, ang target natin sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan natin, mga minamahal, pilitin natin, kailangan nating mamuhay, mabuhay sa salita ng mahal na Panginoon. Kailangan matuto tayo magpakumbaba. Amen? Hindi po lahat, pero pangkaraniwan, lalo na po sa mga hindi Kristiyano, yung mga may mataas na narating, mahirap po ibaba ang ulo niyan. Amen? At sa atin, sa mga Kristiyano, mas lalong higit tayong itinaas ng mahal na Panginoon. Dahil na-promote ka na sa trabaho mo, itinaas ka na, pati sa sweldo mo, may pinag-aralan ka pa, at higit sa lahat, naging anak tayo ng Diyos. Kaya higit tayong itinaas ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po na itinataas ng ating dakilang Diyos, dapat lalo tayong nagpapakumbaba. Dahil habang tayo'y nagpapakumbaba, itataas tayo ng mahal na Panginoon. Malinaw, mga minamahal, na kung gusto natin na tayo'y pagpalain, magpakumbaba tayo. Dahil ang nagpapakumbaba, itinataas. Amen? Malinaw. Atin pong basahin dito po sa Proverbs 22 verse 4. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 22, verse 4. By humility and fear of the Lord are riches, and honor, and life. Sa Tagalog po, ang kagantihan sa pagpapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ulitin ko po, Kawikaan 22:4, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Ang kagantihan sa mga nagpapakumbaba, mapagpakumbaba. Ang sabi diyan, kayamanan, karangalan at buhay. Kaya napakagandang ipamuhay ng Kristiyano itong kautusan ng mahal na Panginoon na ito. Na tayo po ay magpakumbaba kahit ano pa ang narating natin, kahit ano pang meron tayo, mga minamahal. Dahil ang kabaligtaran niyan, mga minamahal, yun po yung nakakatakot. Kapag tayo nagmataas, ibababa tayo. Kaya nga habang tayo itinataas ng ating mahal na Panginoon, lalo kang magpakumbaba para hindi ka na ibagsak. Bagkus patuloy kang itataas ng mahal na Panginoon. Amen? At yung mga wala pa po sa pagpapala, ito ang sikreto. Magpakumbaba tayo, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kagantihan sa mga mapagpakumbaba ay ang pagpapala, karangalan at buhay. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Huwag lang po tayo, mga kapatid, nagmamadali sa pagpapala. Amen?
Pasensya na po kayo, lagi ako dito nakatingin eh. Huwag lang po tayo nagmamadali sa pagpapala, mga kapatid. Naririnig ko nga noon lagi sa nanay at tatay ko eh. Yun daw pong lumalakad ng matulin, kung matinik, malalim. Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa Diyos, sa paghihintay natin ng mga blessing, kung gusto nating itaas tayo ng mahal na Panginoon, dahan-dahan lang. Amen? Di baling last trip, basta front seat. Amen? Dahan-dahan lang. Huwag tayo nagmamadali sa pagpapala. Darating yan. Ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Baka sinusukat pa lang ng ating mahal na Panginoon ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiis para maging karapat-dapat tayo sa pagpapalang tatanggapin natin. Para pagdating ng malaking pagpapala, hindi ka na matitiso, di ka na mahihikayat pa. Dahil pinagdaanan mo na yung wala. Pinagdaanan na natin yung trials. Kaya pagdating ng pagpapala, pasasalamatan mo talaga sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka magbabago. Pantay talaga. Amen? Pantay lang ang tingin mo. Pantay lang ang pakikisama mo. Pantay lang sa lahat. Dahil tayong mga Kristiyano, pantay-pantay tayo sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin mga minamahal, Kawikaan 21:5. Praise the Lord. In the book of Proverbs, chapter 21, verse 5. The thoughts of the diligent tend only to the plenteousness, but of everyone that is hastily only to want. Dito po sa wikang Tagalog, ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang, ngunit bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Amen. Amen. Bawat nagmamadali sa pangangailangan lamang. Ibig sabihin, mga minamahal, mawala ng saysay, mawala ng kabuluhan. Ang pagpapala kung hindi natin hintayin ang tamang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sapilitang pagpapala. Maganda mga minamahal talagang hinihingi mo sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan mga minamahal, sa second mga minamahal, ang sabi diyan, dumalangin sa Panginoon. Basahin natin mga kapatid, Pilipos 4:6. The Epistle of Paul to the Philippians chapter 4 verse 6, English and Tagalog. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, which thanksgiving, let your requests be made known unto God. Sa Tagalog, huwag kayo mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay dumalangin. Ito po yung isa, mga minamahal, sa napakahalaga. Minsan, nakakalimutan na po natin ng manalangin. Sino po sa inyo ang nakakalimot ng manalangin? Meron. Siyempre, nakakahiyang aminin. Pero meron. Ang bayan na tinawag ng Diyos, kung gusto mong pagpalain, huwag kang magsawang manalangin sa mahal na Panginoon. Huwag tayong magsawang dumalangin sa ating mabait na Diyos. Sabi ng ating nabasa, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
Yung mga pagpapala na yan na gusto natin, hinihintay natin, daanin natin sa panalangin. Ang sabi ng ating nabasa, sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, hindi po basta panalangin. Amen? Kailangan merong daing, ibig sabihin nun, galing sa kaibuturan ng ating puso. Amen? Panalangin na nakakaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po yung sinasabi ng karamihan na hanggang kesame lang yung ating panalangin. Kapag ang ating panalangin, mga minamahal, may daing galing sa puso, mga kapatid, tagos sa kesame, pati sa atip, diretso sa langit. Amen? Yan ang katotohanan, mga minamahal. So pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon, kapag ikaw, tayo, hindi nagsasawa na manalangin. Ikaw naman na nasa pagpapala na pag nagpabaya ka sa panalangin, ang pagpapalang meron ka, pwedeng agawin niya ng kaaway. Amen? Ikaw na nasa pagpapala na, pwedeng gamitin ng kaaway ang pagpapalang yan para manghina ka, para manlupaypay ka, para matisod ka, dahil ang pag-ibig sa kayamanan ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan. Kaya ang pagpapalang meron tayo, mga kapatid, dapat inaalagaan natin ang panalangin. Amen? No, wag tayong magbago. Ano man ang makita natin, hindi tayo nagbabago. Alagaan natin yung pagpapala na meron tayo na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Ipinagkatiwala yan ng ating mahal na Panginoon sa atin. Spiritual blessing, ang mahal na Panginoon na nagbigay niyan. Material blessing, financial blessing, ang Diyos ang nagbigay niyan. Amen? Pero ang gusto ng demonyo, alisin ang pagpapala mo para manghina ka, para matisod ka. Kaya mahalaga ang panalangin para ma-maintain ang pagpapala na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag nating kalimutan, mga minamahal, na lagi tayong nananalangin sa mahal na Panginoon galing sa puso natin. Amen? Malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos. Ang isang mahalaga, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan, dapat hanapin ang mukha ng mahal na Panginoon. Amen? Ang isang tao, makikilala mo sa pamamagitan ng kanyang aura. Sa mukha, di ba? Pag napupuspos, alam mo, nakikita mo sa mukha niya. Pag masaya, sa mukha, makikita mo. Pag nawawala sa sarili, sa mukha, makita mo din. Amen? Pag natutulala, problemado yan. Saan mo makikita? Hindi sa paa, sa mukha. Amen? So, ipapakilala ka ng iyong mukha. Amen? Sa mahal na Panginoon, mga kapatid, paano natin makikita ang mukha ng mahal na Panginoon? Eh, sabi ng ating pinag-aaralan, hanapin natin ang mukha ng mahal na Panginoon. Para pagpalain tayo, hanapin lagi natin ang mukha ng mahal na Panginoon. Amen? Katulad din niya ng pananalangin. Sa tuwing nananalangin tayo, yun po, hinahanap natin ang mukha ng mahal na Panginoon. Amen? Halimbawa, may gusto kang kausapin. Di puntahan mo. Katukin mo sa bahay. Pagkaharap mo na, kausapin mo. Dahil pag kinausap mo nang wala kang kahirap, makikita rin sa mukha mo na babaliw ka na. Eh, nagsasalita ka ng walang kausap eh. Amen? So, kailangan mo makaharap. Eh, paano natin makakaharap kung ang mahal na Panginoon? Pananalangin. Prayer. Yan ang paghanap sa mukha ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, lumapit tayong lagi sa presensya ng Diyos. Yan ang paghanap sa mukha ng mahal na Panginoon. Hanapin lagi natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Katulad nung aking ipinapatotoo sa inyo noon, yung kapatiran natin, mga minamahal, sa bahay lang. Doon siya nagpupuri. Pag may kapatiran, humihingi ng prayer sa kanya, nananalangin siya sa mahal na Panginoon. Pero bago niya sabihin sa mahal na Panginoon, yung kanyang panalangin, nagpupuri muna siya. Hinihintay niya maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Pray siya ng pray, puri siya ng puri, hanggang sa maramdaman niya ang presensya ng mahal na Panginoon. Pag nararamdaman niya na ang presensya ng mahal na Panginoon, doon niya inisa-isa ang kanyang mga panalangin. So hanapin muna natin ang mukha ng mahal na Panginoon. Lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Hanapin natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan ang mukha ng ating mahal na Panginoon. So sa iyong pananalangin, sa pananalangin natin, sa pagdama natin ng presensya ng mahal na Panginoon, hinahanap natin ang mukha ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sabi ng banal na kasulatan, hanapin natin ang mukha ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya pag tayo nandito sa pananambahan, nandito ang mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Bible, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, ang ating mahal na Panginoon nasa ating kalagitnaan. Mga minamahal, napakasarap isipin, napakasarap maramdaman na ang ating ginagawang pagtitipon na ito, mga minamahal, hindi walang kabuluhan. Bakit? Dahil habang tayo nandito, pinag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos. Ang mahal na Panginoon ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ang mahal na Panginoon kasama natin. Amen? Hindi katulad ng ibang pagtitipon. Kapag tayo dumalo, mga minamahal, minsan uuwi tayo, ang dala natin ay kalungkutan, ang dala natin ay kabiguan, ang dala natin ay balitang, walang katuturan, walang kaligayahan. Pero kapag sa pagtitipon ng mga banal, nandito ang mahal na Panginoon. Uuwi kang masaya. Amen? Kahit may problema, uuwi kang masaya. Dahil naramdaman mo na kasama natin ang mahal na Panginoon. Nandito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito ang mukha ng ating mahal na Panginoon. So napakasarap maramdaman sa isang katulad natin. Sabi nga nung nagpatotoo, sino ako? Sino ako para pagpalain ng Diyos? Sino tayo para ingatan tayo ng mahal na Panginoon? Sino tayo para itaas ng mahal na Panginoon? Marami naman dyan na dapat piliin ng mahal na Panginoon. Pero bakit ikaw ang pinili ng mahal na Panginoon? Bakit tayo ang pinili ng mahal na Panginoon? Diba? Anong pakiramdam? Napakasaya. Napakasarap mong maramdaman na sa tuwing tayo nagkakatipon-tipon, dito natin ginugugol ang ating taus-pusong panalangin at dito naman natin nararamdaman ang ating mahal na Panginoon. Hindi pwedeng pasinungalingan. Dahil ikaw mismo ang nakakaramdam. Di ba ikaw mismo, kapatid, ang nakakaramdam? Damang-dama mo ang mahal na Panginoon. Damang-dama natin ang mahal na Panginoon na kasama natin. Amen? Kaya napupuno ng kagalakan ang ating puso. So anong pagpapala pa ang kailangan natin, mga minamahal? Diba nga hanapin natin ang pagpapala, spiritual na pagpapala. Ang mga material na bagay ay daragdag na lang yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Last, mga minamahal, talikuran natin ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ang dahilan kung bakit bantulot ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit nakakadlangan ang mga pagpapala ng mahal na Panginoon. Ang kasalanan ay siyang pader na bumakadlang sa pagpapala ng Diyos. Sa ating mga panalangin, mga minamahal, ang kasalanan ng pader na siyang hadlang kung bakit ang ating mga panalangin ay hindi makabot sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon.
Oo, alam ng mahal na Panginoon. Naririnig ng ating mahal na Panginoon ang ating mga dalangin. Pero hindi siya makabot sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Dahil mayroong pader na humahadlang ang kasalanan. Basahin po natin. Joel chapter 2 verse 12 and 13. Amen. Praise the Lord. In the book of Joel, chapter 2, verse 12 and 13. Therefore, also now, say the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. 13. And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord, your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentant him of the evil. Dito po sa wikang Tagalog. Ngayon sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pagnanangis at may pananambitan. At papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang damit ng inyong hapakin. At kayo'y magsipanumbalik sa Panginoong ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahan loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Amen. Amen. Praise God. Gayon man, sabi diyan, gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin. Talikuran ng kasalanan. Ang pagtalikod sa kasalanan ay ang paglapit sa mahal na Panginoon. Kapag tayo ay nanunumbalik sa ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, iniiwan natin yung kasalanan. Amen? Dahil hindi ka pwedeng manumbalik sa Diyos kung daladala mo pa rin ang kasalanan. Hindi totoong nagbalik ka sa mahal na Panginoon kung daladala mo pa rin ang kasalanan. Amen? Kaya ang panunumbalik sa ating dakilang Diyos, iyan ang pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi diyan, mga minamahal, kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno. May pag-aayuno pa, mga kapatid. May pananangis at may pananambitan. At papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso. Grabe yun. Grabing pagsisisi yun. Grabing paglayo sa kasalanan. Pagdalamhatiin mo ang iyong puso. Grabe ang iyong pagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. Iwasan, layuan ang kasalanang pumipigil sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi ang mga damit ang inyong hapakin. Kasi noong unang panahon, mga kapatid, kapag sisi sa kasalanan, hinahapak yung damit. Pag nagkamali, nagkasala, at magsisi sa Diyos, hinahapak nila, sinisira nila yung kanilang kasuotan. Sabi diyan, mga minamahal, hindi ang mga damit ang inyong hapakin, at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Ang aking bayan na tinawag, mga minamahal, kinakailangan, mga kapatid, na magsisi. Ibig sabihin, talikuran natin yung kasalanan. Yan ang nagbabalik loob sa mahal na Panginoon. Yan ang bayan na pagpapalain ng Diyos. Dahil kapag malinis ka na, ang iyong panalangin abot sa mahal na Panginoon. Tingnan nyo ang ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang ating dearly beloved Honorable Pastor. Ang kanyang panalangin, abot sa langit. Amen? Dahil siya'y malinis, siya'y banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniwan niya ang kasalanan. Tayong mga mananampalataya, tayo na mga pinagpala, binago ng Diyos, iniwan na po natin ang kasalanan. Kaya tayo pinagpapala ng mahal na Panginoon. Minsan, meron kang mapapansin, hindi pa naman totally, pero pinagpapala siya. Hindi pa siya totally nagbago. Hindi pa totally dahil tayo po ay going to perfection. Going, mga minamahal. Hindi pa siya totally
na nandun sa pagbabago ng buhay. Pero ang pagpapala ay nasa Kanya. Wala tayong question doon. Ang Diyos ang may gusto nun. Amen? Dahil may verse ang Bible, kinakahabagan ng Diyos ang nais niyang kahabagan. Kinakaawaan niya, nais niyang kaawaan. Mapalad ka dahil ikaw ang napili ng Diyos. Ikaw ang napili ng Diyos na kahabagan. Kaya tinatamasa mo ang pagpapalang yan. Dahil ikaw ang napili ng mahal na Panginoon para pagpalain ng Diyos. Dahil alam ng ating mahal na Panginoon na habang pinagpapala ka, ikaw ay mananatiling tapat, hindi ka magpapabaya. Patuloy kang susuporta sa gawain ng Diyos. Patuloy kang gagawa sa ikaluluwalhati ng ating mahal na Panginoon. Kaya ikaw ang pinili ng mahal na Panginoon. At maaring isang bagay kung ikaw ang napili ng Diyos para sa kahirapan, baka mag-backslide ka. Kaya ikaw naman kapatid, ang inilagay ng Diyos sa buhay na may trials, sa buhay na may kahirapan, dahil alam ng Diyos na sa kabila ng trials, hindi ka bibitaw. Alam ng mahal na Panginoon, sa kabila ng trials, magpapatuloy ka, higit kang mapalad, sapagkat sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok, at walang sapat na pagpapala, nananatili ka. Ibig sabihin, higit kang malakas, higit kang matatag, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Unlike doon sa mga pinagpala, dahil sila'y inaalalayan ng mabait na Diyos. Dahil kung sila ang ilalagay sa pagsubok, maaaring sila'y manghina at manlupaypay. Parehas na pagpapala ng mahal na Panginoon. Ikaw ang piniling ilagay sa pagpapala sapagkat ang Diyos ang may gusto niyan. Ikaw naman ang nakakaranas ng kahirapan o walang sapat na pagpapala dahil pinatatag ng Diyos ang iyong pananampalataya. Higit kang pinagyaman sa iyong larangan ng espiritual. Ikaw ang higit na pinagpala ng mahal na Panginoon. So tayong lahat ng mga anak ng Diyos ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Kahit wala tayo sa mataas na antas ng buhay, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Dahil tayo ay tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Katulad ng mga manunugtog na yan, hindi sila pinagyaman ng Diyos, ngunit sa espiritual, sa tungkuling, ibinigay ng mahal na Panginoon. Sa mga awit na ginagamit ng Diyos, sa mga kapatirang sumusuporta sa gawain ng mahal na Panginoon. Ikaw ang pinili ng mahal na Panginoon. So kung ikaw ang napili ng Diyos na dumaan sa pagsubok, kapatid, magpakatatag ka. Magpakatibay ka. Ang pangangaral, mga minamahal, na pagkatapos ng pagsubok ay darating ang pagpapala. Hindi laging may takip na ulap ang araw. Darating ang isang umagang sisikat ang araw sa buhay mo. So magpakatatag ka, magpakatibay ka. Huwag kang mainggit sa mga pinagpapala. Ang mahalaga, nananatili tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nananatili kang tapat anytime na magbalik ang ating mahal na Panginoon. Nakatiyak tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Katulad ka ng mga pinagpala ng Diyos na inaalagaan sa kanyang kamay. Ayaw ng mahal na Panginoon na ikaw ay malaglag. Kaya patuloy kang kinukomport ng mahal na Panginoon. Patuloy kang inaalagaan ng Diyos. Ang pagpapala sa iyo, hindi inaalis dahil ayaw ng mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na manlupaypay ka. Ayaw ng Diyos na matisod ka. Ayaw ng Diyos na mawala ka sa kamay ng mahal na Panginoon. So lahat pinagpala ng mahal na Panginoon. Hindi man sagana sa material, pinagpala ka sa espiritual. Hindi ka man totaling sagana sa espiritual, ginagamit ka pa rin ng mahal na Panginoon dahil sa mga material na bagay. Diyos ang may gusto niyan. Wala kang dapat i-question. Ang Diyos ang may gusto niyan na pagpalain ka. Ang kapatid mo, pinagpapala ng mahal na Panginoon ang kapatid mo, matuwa ka dahil ang Diyos ang may gusto niyan. Yung kapatid natin na nasa pagsubok, alalayan, tulungan natin sila sa panalangin. Dahil sila, sa kanila nagpapahingalay ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng dumadanas,
Sa iyo nagpapahingalay ang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia. Nagpapahingalay pala sa atin ang mahal na Panginoon. Kapag tayo ay nasa pagsubok, ang mahal na Panginoon nagpapahinga sa atin. Dahil walang pwedeng tumumpas sa ginawa ng mahal na Panginoon. Ngunit ang mga Kristiyanong nakakaranas niyan, sila at sa kanila nagpapahingalay ang mahal na Panginoon. Hindi pa rin lugi, walang kalugihan. Sino tayo para kasangkapanin ng mahal na Panginoon? Para gamitin tayo ng mahal na Panginoon? Para maluwalhati ang pangalan ng mahal na Panginoon? Para makita ng Diyos ang ating katatagan at makita ng mga tao sa sanlibutan? Ikaw ay naging patutuo sa iyong kapatid. Patutuo ka sa Kanya dahil matatag ka, nagpapatuloy ka, hindi ka natitisan, nagpapatuloy ka sa iyong paglilingkod. So pagpapala ng mahal na Panginoon, walang hindi pinagpala ang Diyos, mga minamahal, sa mga tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Magpasalamat tayo. Hindi mo alam na kaya ka pinagpapala ng Diyos. Dahil ikaw ang napili ng mahal na Panginoon. Inaalalayan ka ng mahal na Panginoon. Napakahalaga mo sa mahal na Panginoon. Napakahalaga natin sa mahal na Panginoon. Ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan. Kung ikaw ay magpapakumbaba, kung ikaw ay magsisil at tumalikod sa kasalanan, hanapin mo ang mukha ng mahal na Panginoon. Hanapin mo ang mahal na Panginoon. Hanapin mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Para pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo siya. Dahil ikaw ang pinili. Ikaw ang pinili ng mahal na Panginoon. Tayo ang pinili ng mahal na Panginoon. Para pagpalain. Hindi man tayo patay-patay sa pagpapala na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Masarap kami. Masarap kami ng pagpapala ng Diyos. Hindi man sagana ang pagpapala. Yan ay galing sa mahal na Panginoon. Damin mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Nananatili ka sa kabila ng pagsubok. Yan ang pagpapala sa iyo. Thank you so much, dearest Jesus. Salamat po sa mga pagpapala. Higit sa iyong presensya, sinag ka ng pag-ibig. Patuloy natin hanapin ang mukha ng ating mahal na Panginoon. Pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo siya sa pagpapalang Panginoon. Ikaw ang ang mahal na Panginoon na nakahanap.
sa iyo ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Walang makapagsabi. Isang araw ikaw ang napili na ng mahal na Panginoon. Isang araw darating sa iyo ang pagpapala. Dahil ikaw ang napili ng mahal na Panginoon. Sa mga pinagpala na ng Diyos, ikaw ay pinili na. Alagaan mo ang pagpapala niya. Alagaan mo ng panalangin ang mga pagpapalang binibigay ng mahal na Panginoon. Dagdagan mo ang pasasalamat mo sa mahal na Panginoon. Magkaroon ka ng sakripisyo sa iyong pakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Huwag nating hayaan na sa gitna ng pagpapala ay maging pabaya tayo. Huwag tayong magpabaya, mga minamahal, kung paano tayong nagsikap nung naghahanap pa lang tayo ng pagpapala. Ngayon na pinagpala na tayo. Dahil sa biyaya ng mahal na Panginoon, alagaan mo yan. Huwag mong pabayaan. Dahil ang Diyos ang may gusto na pagpalain ka. Ikaw naman na dumaranas ng pagsubok. Magpakatatag ka dahil nagpapahingalay sa iyo ang mahal na Panginoon. Hindi kaya ng kapatid mo, kaya sa iyo ibinigay. Upang ang bawat isa'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Habang pumapatak ang luha sa iyong mga mata, patuloy kang makipag-usap sa mahal na Panginoon. Sabihin mo mula sa puso mo, ang iyong kahilingan sa mahal na Panginoon. Ang malaon mo nang ipinagpipray sa mahal na Panginoon, huwag mong pagsawaan. Iunat natin ang ating mga kamay sa mahal na Panginoon. Opo, dakilang Ama, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunang panalangin pa rin ang aming minamahal at ginagalang na mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat kami sa pagkapili mo sa amin. Sa napakagandang dahilan at layunin kung bakit mo kami pinagpala sa ministeryong ito. Ang aming hiling, mahal na Panginoon, panghawakan mo kami, huwag mo kaming bibitawan. Tulungan mo kami na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa oras na ito, abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Ano man ang kanilang kahilingan, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, ang katugunan. Walang mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Igawat mo ang iyong kahabagan, mahal na Panginoon. Muli kaming makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Ito ang aming sabot na lagi sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. I-cast out na natin ang mga problema, kahirapan, karamdaman, kabigatan, maging problema man natin sa mga mahal natin sa buhay. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maigsi ang kamay ng Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman. Rayuma, asthma, TB, diabetes, anumang klase ng karamdaman. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kalungkutan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, cast out in Jesus' name. Cast out, problem be solved in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Victory in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y muling magbigay ng tinig ng pagtatagumpay sa ating mabait na Diyos sa pamagitan ng ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, galing sa puso. Sabay-sabay tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah.